Kasi alam mo, you have to understand, binabasa ko, yabang yan, sinesell mo na ng staff. You have to do that para malaman niyo bakit ako nagagalit. Totoo yun. Very strict na ako sa ngayon kasi siya nakikita ko. 1 minute late, you're out. Kasi hindi ako kasi, gut feel kasi ako sa buhay. Kung kaya, pag nagagalit ako sa show, hindi man pa nagkakamali ang DJ, kasi ayoko na naiirita yung mga nanonood sa akin eh. Kasi alam mo, you have to understand, binabasa ko, yabang yan, sinesell mo na ng staff. You have to do that. Kasi nire-rehearse namin ito before the show. Inaalam na namin ang dapat mangyari. Bakit ka pa magkakamali? Gusto ko lang i-remind sa'yo, during the time na mag-1 year, yung Wawawi, ako lahat na humarap sa mga namatay na pamilya sa Stampede. 8 patay, gabi-gabi, pinupuntahan ko. Dapat iniingatan mo na ang programa mo kasi ayoko na may tao pang magbubuwis ng buhay. Ayoko na ibalik to, pero kaya ako naging stricto. Marami pa kaming incident sa TV5. Inaatake sa puso, sa labas pa lang. Makita ka, inaatake, lahat yung pinunta ko sa ospital. Lahat yung hindi namin pinabayaan. Merong incident, di ba, during the time na ako yung nagkakampanya, nagagalit ako. Kasi tinutulak yung mga matatanda. Nababaldog yung ulo sa semento. Lahat ng 3 matatanda ko, dinila ako sa ospital. Dinila ako sa ospital. Pag linggo, pinupunta ko sa mga lugar. Quezon, Laguna, kung saan-saan, squatters area. Hindi ko pinabayaan yun. Hindi ko na ito dapat banggitin, pero para malaman niyo bakit ako nagagalit. Totoo yun. Galit na galit ako sa mga lalaki, inaagawan ng jacket. Itutulak yung matatanda, babagsak yung matanda, tatama yung ulo sa semento, ano ginagawa? Bakit hindi nila pinapakita yung binubuhat yung matanda, dinadala namin sa ospital? Bakit hindi nila pinapakita yun? Bakit ang pinapakita nila yung nagagalit ako? But because that's politics. Ayaw ka nilang manalo. So 3 yun, ng mga matatandang na kahit na interview nyo sila, nung dinala ko sa ospital, pinatahi ko ulo, kami lahat ang sumagot niyan. Okay, lahat yan. Siyempre, pinuntahan ko pa ng Sunday yun, dinalo ko lahat yun. Kahit malalayong lugar. Di ba, kahit bawal magbigay ng pera, nagbigay ako kasi hindi mo matitiis eh. Mahihirap na tao to eh. Hindi sila nagalit sa akin kasi hindi namin sila pinabayaan. Yun lang. Kaya, very strict na ako sa ngayon kasi siya nakikita ko. So, alam mo naman ngayon, i-splice na lahat. Ang pinapakita yung masama mong ginagawa, di ba? Katulad nung isang incident, nung tinira na ako sa social media, yun daw lumalapit sa akin yung paralyzed. Alam mo sa totoo lang, hindi ako pwedeng magbigay ng pera kasi tumatakbo ka. Pero binigyan yun, pinakain yun, lahat. Kaya nung lumalapit sa akin para nagpapasalamat, di ba? Sabi ko, sige po tayo, okay na po, okay na. Pinakita ba yun? Ang pinakita nung tinanggihan ko din matanda. So, wala eh, ganun talaga eh. Kaya part yan ng buhay mo na eh. So, naintindihan ko naman lahat yun. And yung even po sa staff po, they understand na once they join the show or the project, na you know that kayo po mismo, you set a standard na, ito dapat, ganito tayo sa trabaho. No, 1 minute late, you're out. Dancers, hindi nakakapasok sa GMA yan. Anong oras ang call niya? 10? 10:01? Pauwiin mo yan. Hindi niya gusto yung trabaho niya. Nakikita mo yung nagwawalis na yan, tatawagin ko. Ito incident, alika, mga dancers. Late kayo. Alika, nagwawalis, janitor. Tika saan ka? Batangas po. Ano oras pumupunta rito? Andito lang po ako ng 6 kasi 7 o'clock po ako eh. Babiyahin ng 3 oras. Magkano sweldo mo? Minimum po 550. Magkano dancers? 2,000. Tapos mag-late ka ng 1 minute, namantalang ito, gumigising, mahirap lang. Doon ko sila sinasabihan, very professional ako, ayoko na nagkakamali. Kasi marami na kami pagkakamali sa nangyari sa aming mga programa. So lahat ng ito, kung pabas niyo ako, kahit magalit kayo sa akin, very strict ako, magkakamali ng DJ. Nirealize mo na kanina yan eh. Bakit ako nag-iisip? Ako lahat. Hindi ako nagkakamali. Kasi pista sa puso ko, sinasa-isip ko yung trabaho ko. Yung dapat maintindihan. It's a good thing na nadinig na to. Hindi ako nagagalit dahil nagagalit ako. After that, wala akong pinabayaang staff. Kooperahan ng nanay, ganito. Eto, tanongin nyo, hindi. Para malaman, may mga staff na akong pinupunta ako sa ospital na mamamatay na. Sabi ko, ilipat nyo sa St. Luke's yan. Ako gagastos. Milyon-milyon na ginagastosan ko. Lahat. Tanongin nyo sila lahat. Sasabihin ko na to sa inyo lahat.
Yung sekretary ko sa Ate Tess, ang tagal kong kasama. Inoperahan, 7 million. Binayaran ng production namin yan. Para malaman nyo, hindi ko pababayaan yung mga tao yan. Yan. Ilan na? Yung isa kong DJ, alam mo yan. Pinunta ko, umiyak na sawa, mamamatay na. Nakita ko, nag-iingalo. Dali nyo sa St. Luke's ngayon. Pinunta ko, public hospital. Pinunta ko sa St. Luke's ngayon. Nagtatrabaho ng solid. Marami akong staff na ganyan na talagang andun na yung buhay nila. Pero hindi ko pinabayaan. Kahit mga magulang nila, na-hospital, walang pambayad. Lahat. Hindi ko sinisigil na yung wala. Ang daming, hindi ko alam pa paano sabihin, ang daming nanghiram sa akin ng pera. Nasabi ko, huwag na akong bayaran. Kasi hindi naman totoong mababayaran niyo ako sa totoo. Million. Maraming sa industriya ng showbiz. Sasabihin ko na sa inyo lahat. Sabi ko sa inyo, North Park. Maraming may utang sa akin, million. Pero hindi ko binabanggit. Di ba? Marami. Magugulat kayo kung sino-sino. Pero hindi ko na sasabihin yan. Sa industriya ng aming trabaho dito, marami. Million ang utang. Pero wala kayong mababanggit sa akin. Thank you po.